sa daigdig ay lagana, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit kayo ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may bahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng yan. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay at ang naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon, mabuti pang mawalan ka na ng bahagi sa katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag ka pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangangalunya, at ito'y naging asawang muli ng lalaking ito, nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkasala, itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan, ay nangangalunya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid sa pong Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito pong ebanghelyo natin ngayon ay napaka-importante para sa ating lahat. Alam po ba ninyo ang ating Panginoon? Alam naman natin, nakikita niya ang lahat ng bagay. Hindi po ba? Nakikita niya ang bawat pagkilos ninyo. Nakikita niya kung kumakain kayo. Nakikita niya kung kayo'y nagtitrabaho. Nakikita niya kung kayo'y nagdarasal. Nakikita niya ang ating ginagawa. At napakahalaga naman sa Kanya na gumawa tayo ng mabuti. Hindi binabaliwala ng Panginoon ang paggawa ng mabuti. Hindi rin niya binabaliwala ang paggawa ng masama. Isinasaalang-alang yan lagi ng Panginoon. Ngunit ito ang turo sa atin ng Panginoon ngayon.
malinaw nang tinitingnan ng Panginoon ay hindi lamang ang iyong kilos, kung hindi ang iyong puso, hindi lamang ang iyong ginagawang panlabas, kundi ang iyong ninanasa sa loob, sa iyong kalooban. Yan ang mas importante sa Panginoon. Halimbawa, maliwanag ang binigay niyang halimbawa. Isang lalaki, may nakitang babae, hindi naman niya ikinama. Hindi naman niya isinama sa motel. Ngunit, pagkakita niya sa babaeng iyon, naglaway siya at sinabing, ang sarap siguro ng babaeng ito. Sa loob lang yon. Wala naman siyang ginagawa. Ngunit ano sabi ng Panginoon? Kahit na wala siyang ginagawang pagkakama sa babaeng yon, kahit di niya sinama sa motel, o kaya pinilit na makipagtalik sa kanya, kung ang nasa niya ay masama, ninanasa niya na yon, siya ay nagkasala na ng pangangalo niya. Malinaw po yan, mga minamahal kong kapatid. Kaya, ang ating reliyon ay reliyon ng gawa. Hindi po mali yun. Ngunit, higit sa lahat, ang ating reliyon ay reliyon ng pagtupad sa Panginoon sa loob ng ating puso. Yan ang tinitingnang una ng Panginoon at higit sa lahat. Kaya kung meron kang ipinagkakasalawi ka ng Panginoon na masamang kalooban, anuman, nagdadala sa iyo sa kasalanan, dapat nakahanda ka na ito ay isuko sa halip na ikaw ay mapunta sa impyerno na buong buo. Opo, nagsisimba tayo dito. Ngunit, alam niyo po paminsan-minsan dito sa Quiapo, may mga nagsisimba, kumakanta pa marahil, pero kaya nagpunta rito para mandukot. Kung nagpunta rito para mandukot, hindi naman nakikita ng tao at ng pulis na nandurukot siya. Ngunit nakikita ng Panginoon ang kanyang nasa, ang kanyang gusto. Kaya, yun ang unang-unang tinitingnan ng Panginoon sa atin. At kahit na importante na ayusin natin ang ating mga gawa, mas importanteng ayusin natin ang ating mabuting kalooban upang sa ganon, ito ay maging kasiya-siya sa Diyos. Nandito ka. Ba't ka nandito? Sapagkat gusto kong talagang sumamba sa Diyos. Nandito ka. Bakit nandito ka? Kasi pinilit lang naman ako ni Mrs. ko. Hindi ako pinilit, hindi naman ako pupunta rito. Sino ba naman yung Nazareno na yan sa akin? Ayan. Kaya, sabi nga ng Panginoon, ang puso mo ang unang tinitingnan ko. Ngayon, eto na naman. Abay, ang Panginoon talagang sinusubok tayong mga Katolikong Pilipino.
Sabi niya, pag hiniwalayan ng isang lalaki ang isang babae, sa anuman dahilan, maliban lang sa, sabi dito, pangangalo niya, hindi po, patawarin ninyo, ang translation po o ang pagsasalin sa Tagalog ay mali. Hindi po pangangalo niya, pornaya. Ang pornaya, ano po yun? Ang gusto sabihin, isang kapansanan o isang katangian ng pag-aasawa na nagpapawalang bisa dito. Halimbawa, ang isang lalaki, pakasalan ang kanyang kapatid na babae, pornaya yan. Ang isang lalaki dito sa Pilipinas, pinakasalan ang kanyang pinsang buo na wala namang dispensasyon mula sa gobyerno o sa simbahan. Pornaya yon, walang bisa ang kasal. Pag merong ganyang pagkukulang o depekto ang pag-aasawa, hindi lamang maaaring hiwalayan, dapat hiwalayan. Dapat hiwalayan. Magpinsang buo kayo, nagsama kayo, o kaya, hindi man kayo magpinsang buo, pero nagsama kayo bilang mag-asawa. Hindi kayo kasal, Katoliko kayo, hindi kayo kasal sa simbahan. Yan ay pornaya. Yan ay hindi. Ang dalawang yan, hindi dapat magkasama. Maliban doon, sabi ng Panginoon, walang diborsyo. Ang gusto sabihin, basta ang kasal ay tunay na kasal, walang diborsyo. Ano sabi ng Biblia? Maliwanag, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Ulitin nga nyo, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Ulitin po natin lahat. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. At sabihin nyo ngayon malakas sa harap ng Diyos, totohanan, ang aking misis o ang aking mister, hindi ko hihiwalayan. Ulitin natin, ang aking misis o mister, hindi ko hihiwalayan. Ayaw ko sa diborsyo sapagkat ayaw yan ng Panginoon. Amen? Amen.